pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa oras na ito. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi, mag-share sa inyo ng mga aral at katuwiran mula sa Panginoon. Nung nakaraan ang aking naibahagi kung ano ba ang dahilan bakit nakakaranas ang tao ng mga kalamidad o mga natural calamities sa mga bansa, na kung bakit dahil sa kasamaan din ng tao mismo. Yun ang dahil kaya nakakaranas ng tao ng maraming mga natural calamities sa mga bansa. Ngayon, ano ba ang kahulugan? Ano ba ang kahulugan? Bakit mga kalamidad na dumarating sa mga bansa? Iisa lang naman po ang dahilan. Nagpaparamdam ang Diyos sa atin para tayo ay magising sa ating pagkakatulog. Sana huwag mawalan ng kabuluhan ang pinaparamdam ng Diyos sa atin na mga kalamidad. Kaya pag sumasapit ng mga bagyo, mga tidal wave, mga lindol, kung ano-anong mga natural calamities na dumarating sa mga bansa, na maisip man lang ang tao na pinaalalahanan tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Napakalayo na po tayo. Napakalayo na po tayo. We have gone so far. We have abused not only our environment, but also our own being. Sobra na po ang abuso natin na ginagawa. Sinisira na natin ang paligid. Sinisira pa natin ang ating katawan sa kakainom ng alak, kakakain ng walang habas,
binigyan tayo ng pagkain, walang ginawa kundi kumain. Ating gabi, madaling araw, kain ng kain, mga tao. Alam niyo po ang nangyayari, na po yan noong araw. Pakinggan niyo po sa Lucas 17, 26 verse hanggang 27, pakinggan niyo po. At kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong ni Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Yan po. Biro nyo, kaya dumating ang paglipol, walang ginawa kasi ang tao, kundi kumain, uminom ng alak, mag-asawa, mamasyal. Nakalimutan na nila ang Diyos. Meron pang isang talata, pakinggan nyo po sa Lucas 17 verse 28 to 29. Pakinggan nyo po. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis si Lot, ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. Tingnan niyo po yung paglipol ay bunga po ng galit ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan ninyo. Mga kapatid, mga kababayan, ang paglipol po bunga ng galit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Dapat alam nyo kapag may dumarating ng mga natural calamities, walang ginawa kasi kundi kumain, uminom ng alak, magsaya, puro negosyo ang ginawa ng tao, puro sarili. Pagtatayo ng mga bahay. Ngayon, ang ginawa ng mga politiko, ngayon, nangungurakot ng kaba ng bayan. Tapos ibibili ng mga kagamitan, magpapatayo ng mga bahay, malalaking mga bahay, bibili ng mga maraming lupa, bibili ng mga sasakyan, kung ano-ano ang pinagkakabalaan ng tao ngayon, di ba? Pero magbigay ng kaunting panahon sa Diyos o magbulay-bulay sa mga salita ng Diyos, mahirap. Mahirap mong yayahin, di ba? Pero kung mga inuman,
madaling mayaya. Di ba? Pagka anyayan mo ang tao sa kalayuan, ay nako, madaling mayaya. Pero anyayaan mo para sa Panginoon ay napakahirap mag-anyaya. Yan po ang dahilan kaya ang tao nakakaranas ng sari-saring mga natural calamities o mga kalamidad. Pero kung magbalik loob tayo sa Diyos, alagay mo kahit buong mundo na masasama na silang lahat. Kung magbalik ka sa Diyos, pwede kang iligtas ng Diyos na mag-isa. Palagay mo, libo-libo ang nagkakandamatay sa lindol. Pwede kang iligtas ng Diyos. Katunayan ang sabi sa Awit 91 verse 7. Pakinggan niyo po. 1,000 ay nabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Tingnan niyo po ang kapag ikaw ay balik loob sa Diyos, matakot sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos kapag may mga kalamidad na dumarating sa mga bansa. Ililigtas ka ng Diyos kapag ikaw ay may takot sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya. Tingnan niyo po. Kapag may takot ka sa Kanya, sabi niya, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Tingnan niyo po. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, pwede kang iligtas. Di ba? Kaya kung magbalik loob tayo sa Diyos, may pag-asa tayo. Kahit na ikaw ay makasalanan, kung magbalik loob ka sa Diyos, ay may pag-asa ka sa Diyos. Kaya yan po ang mensahe na aking bahagi muli sa inyo. Ay sana kapag bigay ako ng aral na kung paano, ano ba ang kahulugan ng mga calamities, natural calamities na dumarating sa mga bansa, na ang kahulugan dahil sa kasamaan din ng tao mismo. Kaya sana magbalik loob na tayo sa Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pagkinig. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung nasaan man kayo naroroon sa oras na ito. Salamat sa Diyos.